Ito raw ang kahihiyan sa pamilya na kailangan naming pagtiisan. Sa kasal ng anak kong lalaki, ipinakilala ako ng bago niyang asawa sa mayayaman nitong magulang. Nagtawanan ng lahat hanggang sa titigan ako ng tatay niya at mapasinghap. Hindi ba't ikaw ang sikretong multimilyonaryang bumili ng kumpanya ko? Natutuwa akong narito ka. Kung pinapanood mo ang video na ito, paki-like naman, mag-subscribe sa channel at sabihin mo sa akin sa comments kung saan mo naririnig ang kwento ko ng paghihigante. Gusto kong malaman kung gaano nakalayo ang narating nito. Ang pangalan ko ay Emily Turner, pero karamihan ay Emily na lang ang tawag sa akin. 15 taon kong pinagbuti ang sining ng pagiging sadyang hindi kapansin-pansin na naging magandang paghahanda pala para sa mga paparating. 8 buwan nang magkasintahan ang anak kong si Dylan at si Jessica at 2 beses ko palang siyang nakita bago ang araw na ito. 2 maikling pagkikita kung saan diretsahan niya akong tinanong tungkol sa simpleng pamumuhay ko at kung baka kailanganin ko ng tulong sa aking mga gastusin sa aking pagtanda. Ang kasal ay napakaganda. Inaamin ko iyan. Ang lupain ng mga Reynolds ay umaabot sa mahigit 50 ektarya sa mga burol ng Virginia na may pribadong kapilya na kayang maglaman ng 300 tao at mga hardin na siguradong milyon-milyong dolyar ang ginastos. Naglakad si Jessica sa pasilyo suot ang isang damit na marahil ay mas mahal pa sa kinikita ng karamihan sa isang taon. At si Dylan ay mukhang mas masaya kaysa sa nakita ko mula nang pumanaw ang kanyang ama. Pinili ko ng maingat ang aking kasuotan. Isang simpleng navy blue na bestida mula sa isang disenteng department store na ipinares sa kwintas na perlas ng aking lola. Walang magara, walang nakakatawag pansin. Matagal ko nang natutunan na ang susi sa pagiging pribado ay ang magmukhang eksakto sa inaasahan ng mga tao. Isang byuda na namumuhay ng komportable ngunit simple mula sa pensyon ng isang engineer at sa life insurance ng yumaong asawa. Ang seremonya ay maganda, bagaman hindi ko maiwasang mapansin kung paano ako sinusukat ng ina ni Jessica, si Paula, na para bang isa akong muebles na hindi masyadong bagay sa palamuti. Ngunit sa reception nagbago ang lahat. Walang sinayang na gastos ang pamilya Reynolds. Mga ice sculpture, isang 12 miyembrong orkestra at sapat na bulaklak para makapagbukas ng isang flower shop. Nasa isang mesa ako sa sulok, pinapanood ang aking 32 taong gulang na anak na sumasayaw kasama ang bago niyang asawa nang lumapit si Jessica kasama ang kanyang mga magulang. "Mapa!" sabi niya sa matamis, ngunit pekeng tono na nakakainis pakinggan. "Gusto kong makilala ninyo ang ina ni Dylan." At pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang nagpabago sa lahat. Tumingin sa akin si Robert Reynolds na may pagkakilala na nagpakulo sa aking tiyan. "Emily Turner," bulong niya at sa isang iglap, hindi na ako invisible. "Teka, hindi ba't ikaw ang babae mula sa Reynolds Holdings Acquisition Board 3 taon na ang nakalipas? Hindi ba't ikaw ang misteryosong investor na bumili ng kumpanya ko?" Ang mga salita ni Robert Reynolds ay tumagos sa ingay ng reception na parang kutsilyong humiwa sa seda. Nawala ang kulay sa mukha ni Jessica habang pabalik-balik ang tingin niya sa kanyang ama at sa akin, ang kanyang itsura ng pagiging superior ay napalitan ng purong pagkalito. Kumislap ang diamanteng pulseras ni Paula Reynolds habang inilalagay niya ang isang kamay sa kanyang leeg at halos marinig ko ang takbo ng isip niyang socialite. Ang totoo, karamihan sa mga tao ay hindi alam kung ano ang itsura ng tunay na yaman. Inaasahan nila ang mga diamante at mga damit na may tatak, mga mamahaling sasakyan at mga magagarang pagpapakitang gilas. Hindi nila inaasahan ang isang babae na nakasuot ng simple ngunit eleganteng bestida na namimili sa mga ordinaryong tindahan at nagmamaneho ng isang maaasahang sedan. Iyon mismo ang inasahan ko sa nakalipas na 15 taon. Nagsimula ang lahat sa isang imbensyon ng aking yumaong asawa, si Thomas. Isang maliit na piraso ng teknolohiya na nagpabago sa kahusayan ng mga baterya ng cellphone. Pareho kaming mga engineer ni Thomas, nagtatrabaho sa isang tech company sa Austin noong unang bahagi ng 2000s.
Nang mabuo ni Thomas ang kanyang power management system noong 2010, inakala namin na marahil ay maaari na kaming magretiro ng komportable. Hindi namin inakala na nakaupo pala kami sa isang minahan ng ginto. Ang patent ay naibenta noong 2012 sa halagang $25 milyong. Si Dylan ay 24 na taong gulang noon, kadarating lang mula sa kanyang master's program sa marketing, puno ng mga pangarap na bumuo ng sarili niyang karera. Sa mismong araw na iyon, kami ni Thomas ay gumawa ng desisyon na huhubog sa susunod na 13 taon ng aming buhay. Sinabi namin kay Dylan na nakatanggap kami ng magandang bayad, sapat para maging komportable, ngunit walang anumang pagmamalabis. Hindi niya ito kinuwestiyon. Marahil ay inakala niya na ito ay 1 milyon o 2 lang. Ang hindi alam ni Dylan ay ang $25 milyong ay simula pa lamang. Ginamit namin ni Thomas ang perang iyon at nagsimulang mamuhunan ng sistematiko. Una sa mga konserbatibong stocks, pagkatapos ay sa mga growth companies habang natututunan namin ang market, real estate sa mga umuusbong na lugar, mga tech startup na may matibay na pundasyon. May angking talino si Thomas sa pagtukoy ng mga undervalued na oportunidad bago pa man ito makita ng iba. Nang siya ay pumanaw 5 taon na ang nakalipas noong 2020, ang aming portfolio ay nagkakahalaga na ng mahigit $800 milyong. 800 milyon. Ang parehong halaga na ginamit ko para makuha ang Reynolds Holdings 2 taon matapos ang pagkamatay ni Thomas. Napakasarap isipin ng kabalintunaan. Habang minamaliit ako ni Jessica at tinatanong kung kailangan ko ng tulong sa pamamahala ng aking pananalapi, ako pala ang hindi kilalang investor na nagligtas sa kumpanya ng kanyang ama mula sa pagkalugi. Ang parehong kumpanya na halos wasakin niya dahil sa kanyang walang ingat na ambisyon at mahinang pamamahala sa utang, na nagpilit sa kanya na ibenta ito sa inakala niyang isang corporate investment firm. Ang firm na iyon ay isang shell company na kontrolado ko. Binili ko ang Reynolds Holdings hindi para sa paghihiganti, kundi dahil matibay ang pangunahing negosyo nito sa kabila ng maling pamamahala ni Robert. Mayroon itong magandang istruktura, matatag na relasyon sa mga kliyente at mga mahuhusay na empleyado. Sa ilalim ng tamang pangangasiwa sa pananalapi, umunlad itong muli. Ang lalaking ang anak ay kakatapos lang akong tawaging kahihiyan ng pamilya ay nabubuhay mula sa aking mga desisyon sa negosyo sa nakalipas na 3 taon. Pasensya na, sabi ko sa mahinang boses habang diretsong nakatingin kay Robert. Palagay ko'y napagkamalan mo lang ako. Ngunit pareho naming alam na hindi siya nagkakamali. Nakita ko ang alaala sa kanyang mga mata ng pulong sa boardroom kung saan tahimik akong nakaupo habang ang aking mga abogado ang humahawak sa mga negosasyon. Noon, halos hindi niya ako kinausap sa pag-aakalang asawa lang ako ng kung sino na nandoon bilang formalidad. Ngayon, habang si Jessica ay nakatitig sa amin na may lumalaking pag-aalala, napagtanto ko na ang aking maingat na iningatang pagiging pribado ay malapit ng maging isang napakalaking problema. Kinabukasan ng umaga, nasa aking maliit na apartment ako, humihigop ng kape mula sa paborito kong tasa, pinapanood si Dylan na pabalik-balik sa aking sala na parang isang hayop sa kulungan. Tumawag siya sa akin ng 7 ng umaga, humihingi ng mga sagot na hindi ko pa handang ibigay. Hindi ako nakatulog. Paulit-ulit sa aking isipan ang mukha ni Robert Reynolds nang makilala niya ako at ang takot na nakita ko sa mga mata ni Jessica. "Ma, kailangan mong tulungan akong maintindihan kung anong nangyari kagabi," sabi ni Dylan, habang hinahawi ang kanyang buhok na parang isang bigong bata. "Kinausap ako ni Robert Reynolds pagkaalis mo. Nagtanong siya ng mga particular na bagay tungkol sa mga patent ni Papa at sa iyong mga investment activities. Tahimik akong umalis pagkatapos ng revelasyon ni Robert na sinasabing pagod na ako. Ang totoo, kailangan ko ng oras para mag-isip. 15 taon ng maingat na protektadong pagkapribado ay gumuho sa isang iglap at hindi ko alam kung paano haharapin ang mga kahihinatnan. Iba si Dylan sa kanyang ama. Habang si Thomas ay masistema at madiskarte, si Dylan ay direkta at emosyonal. "Anong klaseng mga tanong?"
Tanong ko, kahit na nahuhulaan ko na. Gusto niyang malaman ang tungkol sa mga tech patent ni Papa, kung sangkot ka sa malalaking negosyo tungkol sa tunay na sitwasyong pinansyal ng ating pamilya. Tumigil sa paglalakad si Dylan at tinitigan ako ng kanyang seryosong mga mata na minana niya kay Thomas. Ma, parang iniisip niya na isa kang malaking investor. Kakaiba. Biglang naging mapait ang lasa ng kape ko. Ito ang pag-uusap na pareho kong inaasahan at kinatatakutan. Binuo ni Dylan ang kanyang karera bilang isang senior marketing manager sa pamamagitan ng kanyang sariling talento at pagsisikap. Nakamit niya ang kanyang posisyon sa isang respetadong kumpanya, binili ang kanyang bahay gamit ang maraming taon ng pag-iipon at namuhay ng simple dahil inakala niyang iyon ang mga pagpapahalagang itinuro namin ni Thomas. Paano ko ipapaliwanag na habang nagtatrabaho siya ng 60 oras sa isang linggo para sa isang aumento, kaya kong bilhin ang buong kumpanya niya nang hindi man lang ito mapapansin sa aking budget? Na habang nag-iipon siya para sa kanyang down payment, pinamamahalaan ko ang isang portfolio na nagkakahalaga ng higit pa sa isang maliit na bansa. Dylan, umupo ka, sabi ko ng malumanay. Kailangan nating mag-usap. Ngunit bago pa ako makapagpatuloy, nag-vibrate ang aking telepono, isang text mula kay Jessica. Emily, sa tingin ko dapat tayong mananghalian ngayon. May ilang bagay na gusto naming pag-usapan ni Dylan sa'yo. Ipinakita ko ang mensahe kay Dylan, pinapanood ang kanyang mukha na nagbago mula sa pagkalito patungo sa pag-aalala. Ano sa tingin mo ang gusto niyang pag-usapan? Tanong niya. Mayroon akong magandang ideya. Si Jessica Reynolds ay hindi tipo ng taong hahayaan na lang ang mga bagay, lalo na kung pera ang pinag-uusapan. Marahil ay ginugol niya ang buong gabi sa pagtatanong sa kanyang ama tungkol sa mga hinala nito, at ngayon ay handa na siyang maghukay ng mas malalim. Ang tanong ay, gaano karami ang nalaman ni Robert mula sa maikling pagkikitang iyon 3 taon na ang nakalipas? Sa tingin ko, sabi ko ng maingat, na ang asawa mo ay mas matalino kaysa sa inaakala natin. Sakto namang tumunog ang telepono ni Dylan. Lumitaw ang pangalan ni Jessica sa screen. Sinagot niya, at naririnig ko ang kanyang boses na masaya at artipisyal na masigla. Dylan, honey, sana ay makapananghalian tayong lahat ngayon. May ilang usaping pampamilya akong gustong talakayin kasama ang iyong ina ngayong opisyal na tayong pamilya. Nang ibaba niya ang telepono, tumingin sa akin si Dylan na may parehong ekspresyon na dati niyang ipinapakita noong teenager siya kapag hinihinala niyang mas marami akong alam kaysa sa ipinapaalam ko. Ma, may kailangan ka bang sabihin sa akin tungkol sa pananalapi ng ating pamilya? Sa labas ng aking bintana, pinanood ko ang pamilyar na takbo ng mga taong papunta sa trabaho, mga taong may normal na alalahanin tungkol sa mga pulong at deadline. Nainggit ako sa simpleng buhay na iyon. Lahat, sa wakas ay sabi ko, kailangan kong sabihin sa iyo ang lahat. Dumating si Jessica sa restaurant 45 minuto ng maaga. Nakaupo na siya sa isang mesa sa sulok nang pumasok kami ni Dylan. Pinili niya ang pinakamahal na lugar sa syudad, napansin ko, at pumili ng mesa na may pinakamagandang tanawin. Ang kanyang blonde na buhok ay perpekto, at suot niya ang isang designer suit na kamakailan ko lang nakita sa isang magazine. Emily, Dylan, maraming salamat sa pagpunta, sabi niya, tumayo para yakapin kami. Ang kanyang ngiti ay nagniningning, ngunit nahuli ko ang mapanuring tingin sa kanyang mga berdeng mata habang sinusuri niya ang aking simpleng itim na bestida at di kapansing-pansing alahas. Nag-order ako ng isang bote ng masarap na alak para ipagdiwang ang pagiging pamilya natin. Isang Bordeaux iyon na nagkakahalaga ng halos $1,000. Malinaw na si Jessica ang nagtatakda ng tono. Napakaganda niyan, mahal, sabi ko habang umuupo. Bagaman marahil ay medyo sobra para sa isang simpleng pananghalian ng pamilya, hindi ba? Oh, sa tingin ko'y wala nang kaswal sa ating pamilya, sagot niya, hindi nawawala ang kanyang ngiti. Kagabi, nagkaroon kami ng mahabang pag-uusap ni Daddy tungkol sa kanyang mga karanasan sa negosyo. Nagkwento siya ng ilang kamanghamanghang istorya tungkol sa corporate acquisitions at mga hindi kilalang investor.
Tumingin si Dylan sa aming dalawa, nakakaramdam ng tensyon na hindi niya lubos maintindihan. Jessica, ano ang kinalaman niyan sa pananghaliang ito? Hindi niya ito pinansin, ang kanyang atensyon ay nasa akin lamang. Alam mo, Emily, nag-aral ako ng business sa Wharton. Gustong-gusto ko ang lahat tungkol sa corporate finance, lalo na ang mga komplikadong istruktura ng pamumuhunan at mga shell company. Nabanggit ni Daddy na nang bilhin nila ang Reynolds Holdings, ang bumili ay kumilos ng may di inaasahang pag-iingat. Humigop ako ng alak at naghintay. Gusto kong siya ang unang gumawa ng hakbang. Ang nakakatuwa sa mga maingat na investor, patuloy niya, ay karaniwang may napakagandang dahilan sila sa kanilang pagiging pribado. Kadalasan, may kaugnayan ito sa malalaking yaman na mas gusto nilang ilayo sa mata ng publiko. Mukhang makatuwiran iyan, kalmado kong sagot. Yumuko ng bahagya si Jessica gamit ang tono ng isang taong malapit nang magbahagi ng isang makatas na tsismis. Sabi ni Daddy, ang babae sa acquisition meeting ay tahimik, elegante, at tila ipinauubaya ang lahat sa kanyang mga abogado. Ngunit naramdaman niya na mayroon itong presensya ng isang taong sanay gumawa ng mahahalagang desisyon. Ngayon, nakatitig sa akin si Dylan na para bang nagsisimula ng magkonekta ang mga bagay-bagay sa kanyang isipan. Bago pa ako makapagsalita, kinuha ni Jessica ang kanyang telepono at ipinakita sa amin ang isang litrato. Ito ay isang artikulo sa balita mula 3 taon na ang nakalipas tungkol sa pagbili ng Reynolds Holdings na may maliit na larawan mula sa pagpirma. Doon, kalahating nakatago sa pagitan ng mga abogado at executive ay isang babae na nakasuot ng navy blue na bestida. Halos hindi makita ang kanyang mukha. Hindi masyadong maganda ang kalidad ng imahe, kaswal na komento ni Jessica. Ngunit ang postura ng babae, ang kanyang taas, kahit na ang paraan ng paghawak niya sa kanyang pitaka, sobrang-sobrang kapareho mo, Emily. Humaba ang katahimikan habang pinag-aaralan ni Dylan ang litrato. Isang kislap ng pagkakilala ang nagsimulang mabuo sa kanyang ekspresyon. Kinailangan kong hangaan ang ginawang pagsasaliksik ni Jessica, ngunit kasabay nito, naramdaman ko ang pagguho ng mga pader ng pagiging pribado na maingat kong itinayo. Napakakatuwang pagkakataon, sa wakas ay sabi ko, tama. Ang ngiti ni Jessica ngayon ay may matalim na gilid. Siyempre, nangyayari ang mga pagkakataon sa lahat ng oras, tulad ng pagsisimula ng mga problema sa pananalapi ng aking pamilya kasabay ng pagbayad ng halos $700 milyong para sa kumpanya ng aking ama. O tulad ng misteryosong investor na iyon na biglang nawala pagkatapos ng acquisition, na para bang mas gusto niyang manatiling hindi kilala. Ibinaba ni Dylan ang kanyang baso ng alak na may nanginginig na kamay. Ma, sabihin mong hindi ikaw ang iniisip niya. Tiningnan ko ang aking anak, ang binatang pinalaki ko na pahalagahan ang katapatan at integridad higit sa lahat. At alam kong ang 15 taon ng mga kasinungalingan na may mabuting intensyon ay sa wakas ay sumisingil na sa akin. Dylan, may mga bagay tungkol sa mga patent ng iyong ama at sa aming mga pamumuhunan na hindi ko kailanman sinabi sa iyo. Ang tagumpay ni Jessica ay nakasulat sa kanyang perpektong mukha, ngunit habang pinapanood ko siyang nagagalak sa inaakala niyang tagumpay, nagtaka ako kung may ideya ba siya kung ano ang kanyang pinakawalan. 3 araw ang lumipas, nasa opisina ako ng aking financial advisor sa downtown, pinapanood si James Sullivan na suriin ang mga dokumentong hiniling ko. Ang pananghalian kasama si Dylan at Jessica ay nagtapos sa pag-alis ng aking anak na galit matapos kong kumpirmahin ang kanyang pinakamasamang takot at sa kanyang bagong asawa na gumagawa ng mga pahiwatig tungkol sa pagpaplano ng pananalapi ng pamilya. Ngayon, kailangan kong maunawaan kung ano talaga ang aking kinakaharap. Emily, kailangan kong sabihin na ito ay isang di pangkaraniwang kahilingan, sabi ni James habang inaayos ang kanyang salamin at tinitingnan ang financial profile ng pamilya Reynolds. Ano't bigla kang naging interesado sa kasaysayan ng pamilya ng iyong manugang?
Tinawagan ko si James kinaumagahan pagkatapos ng aming nakakadismayang pananghalian at humingi ng kumpletong pagsusuri sa kasalukuyang sitwasyong pinansyal ng mga Reynolds. Ang natutuklasan ko ay mas komplikado kaysa sa inaakala ko. Hindi ko napagtanto na nang binili ko ang Reynolds Holdings, para ko na ring binibili ang mana ng aking magiging manugang. Itinaas ni James ang kanyang mga kilay. Ang iyong manugang, yung kakapakasal lang kay Dylan? Nang tumango ako, sumipol siya ng mahina. Komplikado iyan. Sabihin mo sa akin ang isang bagay na hindi ko alam. Binuksan niya ang ilang mga file sa kanyang computer. Okay, tingnan natin ito. Noong 2021, nahihirapan ang Reynolds Holdings na magbayad sa mga expansion loan na kinuha nila noong 2019. Sobrang umutang si Robert Reynolds para sa kumpanya, bumili ng mas maliliit na kakumpetensya, at nang humigpit ang ekonomiya, hindi nila kinaya ang utang. Naalala ko ng mabuti ang acquisition na iyon. Isa iyon sa aking mga pinaka-estratehikong pamumuhunan, ang pagbili ng isang matatag na kumpanya sa mas mababang halaga dahil sa isang pansamantalang krisis sa pananalapi. Ano ang inaasahan ng pamilya noon? Ayon sa mga tala, si Jessica Reynolds ay nakaposisyon bilang tagapagmana ng kanyang ama. Nagtrabaho siya doon tuwing summer sa kolehiyo, kumuha ng MBA na nakatuon sa mga negosyo ng pamilya at sinabi sa lahat na siya ang nakatakdang pumalit sa kumpanya. Nagsisimula ng magkatugma ang lahat sa isang napaka-hindi komportableng paraan. Kaya nang makuha ko ang kumpanya at nagdala ng propesyonal na pamamahala, para ko na ring inalis ang kanyang landas sa karera. Higit pa riyan, inalis mo ang itinuturing niyang karapatan mula pa sa pagsilang. Binuksan ni James ang isa pang dokumento. Dito nagiging interesante. Sinusubaybayan ko ang ilang maingat na pagtatanong tungkol sa iyong mga investment activities. May nagtatanong tungkol sa mga istruktura ng acquisition ng shell company at mga hindi kilalang investor. Bumuo ng buhol sa aking sikmura. Anong klaseng mga tanong? Mga tanong na propesyonal. Ang uri ng pananaliksik na nagpapahiwatig na may taong may kaalaman sa negosyo at mga koneksyon sa legal na sangkot. Iniharap niya ang kanyang monitor sa akin. Emily, sa tingin ko'y kumuha ng private investigator ang iyong manugang. Agad kong naintindihan ang mga implikasyon. 15 taon ng maingat na legal na istruktura at sinadyang pagiging pribado ay maaaring mabuwag kung may sapat na motibasyon ang isang tao. Gaano tayo ka-vulnerable? Depende iyan kung gaano kalalim ang gusto nilang hukayin. Matibay ang iyong mga istruktura para sa privacy, ngunit hindi ito ganap na hindi matatagos. Ang isang determinadong investigasyon na may legal na suporta ay maaaring matunton sa kalaunan ang pagmamay-ari pabalik sa iyo. Naisip ko ang ugali ni Jessica sa pananghalian, kung paano niya ipinakita ang kanyang mga natuklasan na parang isang manlalaro ng chess, na inilalantad ang kanyang checkmate. Ano ang irerekomenda mo? Sa totoo lang, unahan mo na sila. Kung bumubuo siya ng anumang uri ng pinansyal na pag-angkin o sinusubukang umapela sa isang pakiramdam ng obligasyon sa pamilya, kailangan mong kontrolin ang kwento bago kanya ilantad. Sumandal si James sa kanyang upuan, nag-iisip. Ngunit Emily, may isa pa. Kung malaman ito ng publiko, hindi lang ikaw ang maaapektuhan. Maaaring makompromiso ang karera ni Dylan kung magmumukhang ang kanyang tagumpay ay nakatali sa isang yaman ng pamilya na hindi man lang niya alam. Hindi ko yon naisip. Ang reputasyon ni Dylan ay binuo sa kanyang sariling pagsisikap. Kung malalaman ng mga tao na ang kanyang ina ay isang lihim na tycoon, kukwestiyonin nila ang bawat promosyon na nakuha niya. Isang masakit na kabalintunaan. Itinago ko ang aking yaman para protektahan siya. At ngayon, ang mismong lihim na iyon ay maaaring sirain ang lahat ng kanyang pinaghirapan. May isa pa, patuloy ni James, habang binubuksan ang huling dokumento. Ang kasalukuyang sitwasyong pinansyal ng pamilya Reynolds ay mas marupok kaysa sa itsura nito. Pinapanatili nila ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng mga pautang, marahil ay naghihintay na makahanap si Robert ng isa pang oportunidad sa negosyo o para magpakasal si Jessica sa isang mayaman. At ngayon, iniisip niyang nagawa na niya. Eksakto.
Ngunit Emily, kung nagpaplano siyang humingi ng suportang pinansyal o makisali sa iyong mga pamumuhunan, kailangan mong maging handa. Malapit na itong maging higit pa sa isang hindi pagkakasundo sa pamilya. Nang umalis ako sa opisina ni James, napagtanto kong hinaharap ko ang parehong pagpipilian na ginawa namin ni Thomas 15 taon na ang nakalipas. Ngayon lang, mas mataas ang nakataya. Sa pagkakataong ito, hindi ko lang pinoprotektahan ang kalayaan ng aking anak. Ipinaglalaban ko na hindi magamit laban sa aking sariling pamilya ang lahat ng aking itinayo. Noong gabing iyon, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko nagawa sa loob ng maraming buwan. Nagbukas ako ng isang bote ng mamahaling alak na iniipon namin ni Thomas. Nagsalin ako ng isang saganang baso para sa aking sarili at ikinalat ang 15 taon ng mga financial record sa aking hapagkainan. Kung gusto ni Jessica na maglaro ng investigador, malalaman niyang nagkamali siya ng taong pinili. Ang mga numero ay nagsasalaysay ng isang kwento ng pasensya at diskarte. Hindi lang kami sinuwerte ni Thomas, kami ay masistema. Sinaliksik namin ang bawat pamumuhunan, maingat na nag-diversify at muling ininvest ang aming mga kita. Ang paunang 25 milyong dolyar ay lumago sa 50 milyon noong 2015, pagkatapos ay sa 200 milyon noong 2018. Nang mamatay si Thomas, ang aming net worth ay mahigit 700 milyong dolyar at patuloy ko itong pinalago. Higit sa lahat, tahimik akong nagtatayo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa yaman lamang. Mayroon akong malalaking shares sa isang dosenang iba't ibang kumpanya. May hawak na mga kasunduan sa paglilisensya sa 17 iba't ibang teknolohiya at namuhunan sa lahat mula sa renewable energy hanggang sa biotech. Hindi lang ako isang babaeng may pera. Malalim akong sangkot sa mundo ng inobasyon sa paraang hindi man lang lubos na naiintindihan ni James. Nag-vibrate ang aking telepono na may mensahe mula kay Dylan. Ma, gusto naming pumunta ni Jessica bukas ng gabi. Mayroon siyang ilang ideya kung paano dapat hawakan ng ating pamilya ang bagong impormasyong ito. Halos matawa ako. May mga ideya si Jessica. Naiisip ko na kung ano ang mga iyon. Isang bagay na may kinalaman sa mga trust at mga pulong ng board ng pamilya na may mas collaborative na diskarte sa aking pera. Ang hindi niya naintindihan ay mas matagal na akong namamahala ng mga inaasahan at nagpoprotekta ng aking mga interes kaysa sa tagal ng kanyang buhay. Binuksan ko ang mga legal na dokumento na ibinigay sa akin ni James tungkol sa pananalapi ng mga Reynolds. Mas malala pa ang kanilang sitwasyon kaysa sa aking inaakala. Ang kanilang family estate ay nakasangla sa 80% ng halaga nito. Ang kanilang mga investment account ay naubos para mapanatili ang kanilang pamumuhay at mayroon silang malalaking utang. Lahat ay sinusuportahan ng paniniwala ni Robert na sa huli ay kikita siya mula sa kanyang mga koneksyon sa negosyo. Akala ni Robert ay komportable siyang nagretiro gamit ang pera mula sa pagbebenta ng kanyang kumpanya. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado. Karamihan sa kanyang kita ay nagmumula sa mga consulting fee at mga posisyon sa board na ako mismo ang nagsaayos sa pamamagitan ng bagong pamamahala ng Reynolds Holdings. Ang kanyang pamumuhay ay nakasalalay sa akin, ngunit iyon ay sa ibabaw lamang. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang maghukay sa mga kamakailang aktibidad ni Jessica. Kung kumuha siya ng isang pribadong investigador, dapat mayroong bakas. Ang nahanap ko ay parehong kamangha-mangha at nakakabahala. Talagang kumuha si Jessica ng isang firm na dalubhasa sa pagsubaybay sa mga corporate asset. Nakipag-ugnayan din siya sa isang abogadong dalubhasa sa mga alitan sa ari-arian ng pamilya. At ang pinaka-nakakabulgar, nagbukas siya ng ilang bagong linya ng kredito noong nakaraang buwan, marahil para pondohan ang kanyang investigasyon sa pag-asang may malaking kapalit. Hindi lang niya pinakasalan ang aking anak dahil sa pag-ibig. Pinakasalan niya ito bilang isang diskarte sa pamumuhunan. Ang alak ay nagpapaisip sa akin ng malalim, o marahil ay nagiging tapat lang ako sa aking sarili sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon.
Ginugol ko ang 15 taon sa pagiging maingat na byuda, hinahayaan ang mga tao na isipin na namumuhay ako ng simple habang tahimik na nagtatayo ng isang bagay na napakalaki. Ngunit ang maliit na palabas ni Jessica sa kasal ay nagbago ng lahat. Pagod na akong minamaliit, higit sa pagod, tapos na akong payagan ito. Bukas, kapag dinala ni Dylan ang kanyang asawa para pag-usapan ang kanyang mga ideya para sa kinabukasan ng pananalapi ng aming pamilya, bibigyan ko sila ng isang aral kung sino talaga ang napagdesisyunan nilang imbestigahan. Dahil si Emily Turner, ang maingat na investor, ay malapit nang maging si Emily Turner, ang estratehikong kalaban. At 15 taon na akong nananalo sa mga laro na hindi man lang alam ng ibang tao na nilalaro pala nila. Dumating si Dylan at Jessica sa aking apartment kinabukasan ng gabi na may aura ng mga diplomatang papalapit sa isang maselang negosasyon. Naghanda ako para sa kanila ng isang simpleng platter ng keso at prutas at isang bote ng alak na katamtaman ang presyo. Walang anumang magbubunyag ng aking tunay na yaman. "Ma, salamat sa pag-upo kasama namin." Nagsimula si Dylan, maingat ang kanyang tono. Alam kong naging komplikado ang mga nakaraang araw. Si Jessica ay nakasuot ng isang matikas na business suit. Ang kanyang pagsasanay sa Wharton ay kitang-kita sa folder na dala niya at sa paraan ng pag-upo niya sa aking armchair. "Emily, gusto kong simulan sa pagsasabing lahat ng pag-uusapan natin ngayong gabi ay para sa pamilya. Nasa iisang panig lang tayong lahat dito." Halos natawa ako. "Siyempre mahal, ano ang gusto mong pag-usapan?" Binuksan niya ang kanyang folder na nagpapakita ng ilang maayos na inihandang mga dokumento. "Bueno, iniisip ko ang ating pag-uusap sa pananghalian at sa tingin ko'y nagsimula tayo sa maling paraan. Gusto kong magmungkahi ng isang mas collaborative na diskarte sa pagpaplano ng pananalapi ng ating pamilya." "Collaborative paano?" May mga ideya si Jessica kung paano natin maaaring i-structure ang mga bagay para makinabang ang lahat, dagdag ni Dylan, na halatang hindi komportable. "Ang bagay ay Emily," patuloy ni Jessica. "Ang yaman ng pamilya ay pinakamahusay na gumagana kapag ito'y pinamamahalaan ng may diskarte sa iba't ibang henerasyon. Nag-uusap kami ni Dylan tungkol sa paglikha ng isang istruktura na nagpoprotekta sa iyong pagiging pribado, ngunit nagbibigay daan din para sa higit na transparency sa ating pagpaplano." Ayan na, humigop ako ng alak at naghintay. Iniisip naming magtatag ng isang family foundation, isang bagay na magbibigay daan sa amin na gumawa ng mga donasyon sa kawanggawa, makakuha ng mga bentahe sa buwis at mag-coordinate ng aming mga pamumuhunan. Kumuha siya ng tila isang paunang legal na draft. Nagkaroon na ako ng ilang paunang pakikipag-usap sa isang abogadong dalubhasa sa pamamahala ng yaman ng pamilya. Nakakagulat ang kapal ng mukha. Nalaman niyang may pera ako at agad na nagsimulang magplano kung paano ito makukuha, kumpleto sa mga legal na konsultasyon at formal na panukala. Mukhang napakakumpleto. Ang foundation ay pamumunuan ng isang board of family trustees, patuloy niya, na nag-iinit na. Ikaw, ako, si Dylan at sino mang mga anak na maaaring magkaroon kami. Bibigyan tayo nito ng boses sa mga pangunahing desisyon sa pananalapi. Tiningnan ni Dylan ang mga dokumento, naganap na nalulula. "Jessica, baka dapat nating bagalan." "Sa totoo lang, Dylan, sa tingin ko'y maraming pinag-isipan ang iyong asawa dito," kalmado kong sabi. "Sabihin mo sa akin, Jessica, ano ang nasa isip mo para sa paunang pondo ng foundation na ito?" Nagliwanag ang kanyang mga mata. "Bueno, naisip ko na maaari tayong magsimula sa isang bagay na sapat na malaki para makagawa ng tunay na epekto. Siguro mga 50 milyong dolyar para magkaroon ng kredibilidad sa komunidad ng mga pilantropo. 50 milyong dolyar mula sa babaeng tumawag sa akin na isang kahihiyan sa pamilya, wala pang isang linggo ang nakalipas. At ang istruktura ng board na nabanggit mo, kaswal kong ipinagpatuloy. Paano ipapamahagi ang mga boto? Sa tingin ko'y ang pantay na representasyon ang pinakalohikal," kumpiyansa niyang sagot. 3 trustee, 3 boto, napakademokratiko. Ibinaba ko ang aking baso ng alak at tinitigan siya ng diretso sa mata.
Jessica, maaari ba kitang tanungin ng tapat? Siyempre, mahal mo ba ang anak ko? Ang tanong ay ganap na nakagulat sa kanya. Sumulyap siya kay Dylan, pagkatapos ay bumalik sa akin. Anong klaseng tanong iyan? Isang simpleng tanong. Mahal mo ba si Dylan dahil sa kung sino siya o mahal mo kung ano sa tingin mo ang kinakatawan ng pagiging kasal sa kanya? Ang katahimikan sa silid ay puno ng tensyon. Tumingin si Dylan sa aming dalawa na lalong kinakabahan sa bawat segundo at ang kalmadong pagkukunwari ni Jessica ay nagsimulang gumuho. Sa tingin ko'y hindi makatarungan kung paano mo tinitingnan ang aming relasyon. Talaga? Tumayo ako at lumakad patungo sa isang bookshelf kung saan kinuha ko ang isang folder na inihanda ko dahil mayroon akong ilang impormasyon na maaaring magpaliwanag ng mga bagay. Bumalik ako sa aking upuan, binuksan ang folder at ipinakita sa kanya ang ulat ng investigasyon na inihanda ni James. Namutla ang kanyang mukha nang makilala niya ang ilan sa mga dokumento. Ito ay isang talaan ng iyong mga komunikasyon sa Aguilar Private Investigations sa nakalipas na 2 linggo, sabi ko ng pantay. Mukhang kinuha mo sila para magsaliksik ng mga istruktura ng pagmamayari ng korporasyon at hanapin ang mga hindi kilalang investor. Medyo magastos sa nakikita ko. Tinitigan ni Dylan ang kanyang asawa na hindi makapaniwala. Jessica, kumuha ka ng mga pribadong investigador? Hindi iyan ang itsura nito. Mabilis niyang sabi. Gusto ko lang mas maintindihan ang sitwasyon sa pananalapi ng pamilya. Nag-iipon ka ng kaso, itinuwid ko siya. Ang mga dokumentong ito ay nagpapakita na kumonsulta ka rin sa Vance Peters and Associates, isang law firm na dalubhasa sa mga alitan sa ari-arian ng pamilya at litigasyon sa trust. Kumuha ako ng isa pang papel. Ito ay interesante. Nagbukas ka ng 3 bagong linya ng kredito noong nakaraang buwan, umuutang laban sa isang inaasahang pagbuti sa katayuan sa pananalapi ng iyong pamilya. Iyan ay isang napakatapang na palagay. Si Jessica ay nawawala na sa sarili. Ang kanyang maingat na itinayong kahinahunan ay nawala. Emily, kailangan mong maintindihan. Sinusubukan ko lang protektahan ang interes ng ating pamilya. Kaninong interes eksakto? Tanong ko. Dahil ayon sa pagsusuring pinansyal na ito na inihanda ni James, ang sitwasyon ng iyong pamilya ay mas marupok kaysa sa ipinapakita mo. Naglagay ako ng ilang karagdagang dokumento sa coffee table. Ang ari-arian ng iyong mga magulang ay nakasangla sa halos 80% ng halaga nito. Ang kanilang mga investment account ay naubos para mapanatili ang kanilang pamumuhay mula nang mawala sa iyong ama ang Reynolds Holdings. Sa katunayan, karamihan sa kanilang kasalukuyang kita ay nagmumula sa mga kontrata sa pagkonsulta na ako ang nag-ayos sa pamamagitan ng bagong pamamahala ng kumpanya. Sinuri ni Dylan ang mga dokumento, ang kanyang ekspresyon ay nagbabago mula sa pagkalito tungo sa galit at pagkatapos ay sa isang malalim na pagkadismaya. Ma, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Dahil Dylan, kapag may nagsimulang mag-imbestiga sa akin, iniimbestigahan ko rin sila pabalik. At ang natuklasan ko ay ang pamilya ng iyong asawa ay nabubuhay sa hiniram na oras at hiniram na pera sa nakalipas na 3 taon. Sa wakas ay nagsalita si Jessica, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Hindi nito binabago ang katotohanan na pamilya na tayo ngayon. Dapat tayong nagtutulungan, hindi naglalabanan. Tama ka, sabi ko, tumayo at lumakad patungo sa bintana. Dapat tayong nagtutulungan. Humarap ako sa kanilang dalawa. Ang tanong ay, anong uri ng trabaho ang nasa isip mo? Dahil heto ang sa tingin kong nangyari. Nalaman mong may pera ako at agad kang nagsimulang magplano kung paano ito makukuha. Hindi kung paano mag-aambag, hindi kung paano tutulong sa pamamahala nito, kundi kung paano ito i-restructure para magkaroon ka ng kontrol dito. Hindi iyan makatarungan, protesta ni Jessica. Talaga? Kumuha ako ng huling dokumento mula sa aking folder. Ito ay isang recording ng isang tawag sa telepono mo kasama ang iyong kasama sa kolehiyo 3 linggo bago mo makilala si Dylan. Dito, partikular mong binanggit na pagod ka nang makipag-date sa mga lalaking hindi makapag-alok sa iyo ng seguridad sa pananalapi at naghahanap ka ng isang taong mula sa isang matatag na pamilya na may magandang pangmatagalang prospect. Ang katahimikan na sumunod ay ganap.
Tinitingnan ni Dylan ang kanyang asawa na parabang ngayon lang niya ito nakita. At si Jessica ay mukhang kinakalkula kung gaano kabilis siya makakatakbo. Dylan, sabi ko ng malumanay, sa tingin ko'y dapat mong tanungin ang iyong sarili kung ang babaeng pinakasalan mo ay talaga bang siya ang inaakala mo. Ngunit habang sinasabi ko ito, alam kong simula pa lang ito. Si Jessica Reynolds ay hindi tipo ng taong madaling sumuko. At ipinakita ko lang sa kanya kung gaano kalaki ang nakataya. Kaya ano ang mangyayari ngayon? Tanong ni Dylan sa mahinang boses. Tiningnan ko ang aking anak, ang lalaking pinalaki ko, na pahalagahan ang katapatan at pagsisikap, at gumawa ako ng isang desisyon na magbabago sa aming lahat. Ngayon sabi ko, malalaman natin kung saan talaga gawa ang bawat isa. Lumipas ang sumunod na 2 linggo sa isang tensyonadong katahimikan. Pansamantalang bumalik si Dylan sa sarili niyang apartment, sinasabing kailangan niya ng oras para iproseso ang lahat. Si Jessica ay galit na umalis sa aking apartment noong gabing iyon, ngunit hindi bago niya ipinabatid na itinuturing niyang isang deklarasyon ng giyera ang aming pag-uusap, at napatunayan niyang mas mapanganib siya kaysa sa aking inaakala. Ang unang senyales ng problema ay dumating nang tumawag sa akin si James Sullivan isang Biyernes ng umaga. Tense ang kanyang boses. "Emily, may problema tayo. Mayroong nagtatanong sa SEC tungkol sa iyong mga istruktura ng pamumuhunan. Mga profesional na pagtatanong na nagpapahiwatig na bumubuo sila ng isang kaso para sa ilang uri ng paglabag sa regulasyon. Nanikip ang aking tiyan. Anong uri ng mga paglabag? Hindi tamang pagdeklara ng beneficial ownership sa mga pampublikong kumpanya, posibleng paggamit ng insider information, mga tanong kung ang iyong mga shell company ay maayos na nagulat ng kanilang mga aktibidad." Huminto siya. "Emily, hindi na ito simpleng pag-usisa lang. May nagsisikap na bumuo ng isang legal na kaso laban sa iyo. Alam na alam ko kung sino ang taong iyon. Gaano ito kaseryoso? Depende sa kung ano ang kanilang makikita. Legal ang iyong mga istruktura, ngunit ang mga komplikadong financial scheme ay maaaring magmukhang kahina-hinala sa mga regulator. Kung maghain sila ng formal na reklamo, maaari kang harapin ng mga buwan kahit na taon ng investigasyon, kahit na sa huli ay mapawalang sala ka. Napakalaki ng mga implikasyon. Hindi lang ang mga gastos sa legal, kundi ang atensyon ng media ay sisira sa pagiging pribado na pinanatili ko sa loob ng 15 taon. Ano ang irerekomenda mo? Sa totoo lang, pigilan mo na ito bago pa lumala. Ano man ang sigalot sa pamilya na nagtutulak dito ay kailangang malutas ng mabilis dahil ang pagsisiyasat ng mga regulator ay may paraan ng paglawak. Ibaba ko ang telepono, ang isip ko ay nagmamadali. Itinaas ni Jessica ang laban mula sa pribadong investigasyon tungo sa isang ganap na legal na giyera, umaasang mapipilitan ako sa isang kasunduan. Ito ay isang matalino, kung hindi man immoral, na diskarte. Tumunog ang aking telepono. Si Dylan iyon. "Ma, kailangan nating mag-usap. May nangyari." Dumating siya 1 oras makalipas, mukhang payat at mas matanda kaysa sa kanyang 32 taon. Nag-file si Jessica para sa legal separation, sabi niya ng diretsahan. Sabi ng abogado niya, nag-aalala siya sa mga posibleng pananagutan sa pananalapi mula sa mga hindi isiniwalat na ari-arian ng pamilya. Halos hinangaan ko ang kanyang pagiging detalyado. Sa pag-file ng separation, legal niyang pinoprotektahan ang kanyang sarili habang inihahanda ang entablado para sa isang negosasyon sa diborsyo. "Pasensya na, Dylan." "Talaga ba?" Tiningnan niya ako ng mga matang may higit na sakit kaysa galit. "Dahil parang ikaw ang nag-orkestra nito, na parang gusto mong masira ang aking kasal para lang patunayan ang isang punto tungkol sa kanyang mga intensyon. Ang akusasyon ay mas masakit kaysa sa aking inaasahan." "Dylan, hindi ko kailanman ginustong mabigo ang iyong kasal. Gusto kong maintindihan mo kung sino ang pinakasalan mo bago pa mahuli ang lahat. Sa pamamagitan ng pagsira sa katatagan ng pananalapi ng kanyang pamilya at pag-imbestiga sa kanya na parang isang kriminal?" Balik tanong niya. "Ma, hindi ko na alam kung sino ka pa." "Masakit iyon, ngunit nanindigan ako. Ako pa rin ang taong nagturo sa iyo na pahalagahan ang katapatan at integridad.
Ang parehong taong gustong magtagumpay ka sa iyong sariling kakayahan, hindi dahil sa pera ng pamilya. At tingnan mo kung saan ito humantong, sabi niya ng may kapaitan. Iniiwan ako ng asawa ko. Wasak ang pananalapi ng kanyang pamilya at ang aking ina ay isang uri ng business tycoon na nagsisinungaling sa akin sa loob ng 15 taon. Gusto ko siyang aliwin tulad noong maliit pa siyang bata, ngunit ang distansya sa pagitan namin ay parang milya-milya ang layo. Dylan, may isa pa kang kailangang malaman. Nag-file si Jessica ng mga reklamo sa mga federal na awtoridad tungkol sa aking mga aktibidad sa pamumuhunan. Sinusubukan niya akong pilitin sa isang pampublikong legal na labanan. Tinitigan niya ako. Ano ang ibig sabihin niyan? Nangangahulugan ito na hindi pa tapos, nagsisimula pa lang, at kailangan kong magpasya ka kung sasama ka sa akin o hahayaan mong sirain niya ang lahat ng itinayo ko para protektahan ang ating pamilya. Humaba ang katahimikan sa pagitan namin. Sa wakas tumingin sa akin si Dylan na may tila simula ng pag-unawa. Ano ang gusto mong gawin ko? Ang pulong ay naganap sa boardroom ni James Sullivan kinabukasang Lunes. Ako ito, si Dylan, si Jessica, ang kanyang abogado, si Mark Vance at ang kanyang mga magulang, sina Robert at Paula Reynolds. Ang hangin ay napaka-tense na maaari mo itong hiwain ng kutsilyo. Linawin natin kung bakit tayo narito, nagsimula si Mark Vance habang hinahaplos ang kanyang mamahaling suit. Nalaman ng aking kliyente na si Mrs. Turner ay nagtatago ng malaking yaman habang hinahayaan ang pamilya ng asawa ng kanyang anak na magdusa sa kahirapan sa pananalapi. Ito ay nagpapahiwatig ng isang sadyang pattern ng panlilinlang na nangangailangan ng investigasyon. Si James, na nakaupo sa tabi ko, ay kalmadong sumagot. Mr. Vance, ang mga aktibidad sa pananalapi ni Mrs. Turner ay ganap na legal. Ang mga kamakailang reklamo ng iyong kliyente sa mga awtoridad ay tila bunsod ng personal na sama ng loob sa halip na mga lehitimong alalahanin. Yumuko si Jessica. Hindi ito tungkol sa personal na sama ng loob. Ito ay tungkol sa responsibilidad at transparency sa pamilya. Minamanipula ni Emily ang buhay ng mga tao habang nagpapanggap na hindi siya kung sino siya. Sa wakas ay nagsalita ako. Jessica, hindi ko kailanman minanipula ang sinuman. Namuhunan ako sa mga naluluging kumpanya at pinasagana ang mga ito. Pinanatili kong pribado ang aking buhay dahil mas gusto ko ang pag-iingat. Walang alinman sa mga iyon ang ilegal o immoral. Binili mo ang kumpanya ng aking ama at hinayaan siyang maniwala na nabigo siya bilang isang negosyante, balik sabi niya. Nabigo nga ang iyong ama bilang isang negosyante, kalmado kong sagot. Iniligtas ko ang kanyang kumpanya at pinrotektahan ang mga trabaho ng kanyang mga empleyado. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, ang Reynolds Holdings ay malulugi sa loob ng ilang buwan. Si Robert Reynolds, na tahimik lang, ay tumikim. Mrs. Turner, pinahahalagahan ko ang ginawa mo para sa kumpanya, ngunit hindi mo maikakaila na naging estratehiko ka sa pagtatago ng iyong pagkakasangkot sa mga usapin ng aming pamilya. Estratehiko, oo. Mapandaya, hindi. Hindi mo kailanman tinanong ang tungkol sa aking mga pamumuhunan at wala akong obligasyong ibigay ang impormasyon. Kinuha ni Mark Vance ang isang makapal na folder. Mrs. Turner, mayroon kaming ebidensya na ginamit mo ang iyong posisyon sa pananalapi upang manipulahin ang ilang sitwasyon na kinasasangkutan ng pamilya ng aking kliyente. Ang mga pagbabayad ng consulting fee kay Mr. Reynolds, ang tiyempo ng ilang mga desisyon sa negosyo, kahit na ang investigasyon sa mga personal na usapin ng aking kliyente. Ebidensya ng ano, eksakto? Tanong ni James. Ng isang pattern ng kontrol at manipulasyon na idinisenyo upang mapanatili ang kapangyarihan sa kinabukasan ng pananalapi ng pamilyang ito. Tiningnan ko ang mga tao sa silid, mga taong akala nila ay naiintindihan nila ang larong kanilang nilalaro. Mr. Vance, hayaan mong linawin ko, hindi ko kontrolado ang pamilya ng iyong kliyente. Wala akong utang na pera sa kanila, wala akong utang na paliwanag sa kanila, at tiyak na wala akong utang na access sa aking mga ari-arian sa kanila. Ngunit may utang kang katapatan sa iyong anak,
sabat ni Jessica, at pangunahing respeto sa iyong manugang. Respeto? Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa akin. Ipinakilala mo ako bilang isang kahihiyan sa pamilya sa iyong kasal. Kumuha ka ng mga investigador para maghukay sa aking pribadong buhay. Nag-file ka ng mga reklamo sa regulasyon para pilitin ako sa isang kasunduan sa pananalapi. At ngayon gusto mo akong sermonan tungkol sa respeto. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Si Dylan, na tahimik lang sa buong oras, ay sa wakas ay nagsalita. Ano ang gusto mo, Jessica? Ano ang kailangan para matapos na ito? Nagpalitan sila ng tingin ng kanyang abogado, pagkatapos ay tumingin ng diretso sa akin. Gusto ko ng isang formal na kasunduan sa pananalapi ng pamilya, isang bagay na nagtatatag ng malinaw na mga inaasahan at responsibilidad para sa lahat ng partido. Anong uri ng mga responsibilidad? Tanong ni James. Naglabas si Mark Vance ng isa pang dokumento. Iminumungkahi namin ang isang istruktura ng family trust na may shared governance. Mag-aambag si Mrs. Turner ng isang malaking bahagi ng kanyang mga ari-arian, humigit kumulang $15 milyong sa trust na pamamahalaan ng isang family council para sa kapakinabangan ng lahat ng miyembro. Halos matawa ako sa kapangahasan. Gusto mong ilagay ko ang aking pera sa isang trust na kontrolado ng isang komite na kasama ang mga taong nag-iimbestiga sa akin at nag-file ng mga reklamo laban sa akin? Gusto namin ng isang patas na kasunduan na nagpoprotekta sa interes ng lahat, sabi ni Jessica. Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana ng boardroom, tumingin sa ibaba sa kalye kung saan ang mga tao ay abala sa kanilang normal na buhay, walang kamalay-malay sa giyera sa pananalapi na nagaganap 20 palapag sa itaas. Mayroon akong kontraalok, sabi ko, humarap sa silid. Jessica, mayroon kang 72 oras para bawiin ang lahat ng reklamo sa regulasyon at itigil ang lahat ng aktibidad ng investigasyon. Bilang kapalit, bibigyan kita ng isang kasunduan na magbibigay daan sa iyo at sa iyong mga magulang na mapanatili ang inyong kasalukuyang pamumuhay nang walang anumang karagdagang panghihimasok mula sa akin. Anong uri ng kasunduan? Naghihinalang tanong ni Mark Vance. $5 milyong, isang beses na bayad. Bilang kapalit, pipirma ka ng isang kasunduan na nangangakong hindi mo na kailanman kukontakin ako o ang aking anak. Ang silid ay naging ganap na tahimik. Tinitigan ako ni Dylan na may pagkabigla. Ma, hindi ka maaaring maging seryoso. Ngunit seryoso ako. Nag-alok ako ng $5 milyong para permanenteng alisin ang mga nakalalasong tao sa aming buhay. At sa itsura ng kanilang mga mukha, nagsisimula ng maintindihan ng lahat kung gaano ako kaseryoso sa pagprotekta sa kung ano ang mahalaga. $5 milyong, dahan-dahang inulit ni Jessica na para bang sinusubukan ang mga salita. Para hindi na kailanman kontakin si Dylan. Tama. Si Mark Vance ay nagkakalkula na. Nakikita ko ito sa kanyang mga mata. $5 milyon ay higit pa sa maaaring mapanalunan ng kanyang kliyente sa isang kaso at wala itong panganib ng maraming taon ng litigasyon. Mrs. Turner, iyan ay isang mapagbigay na alok, ngunit tila idinisenyo ito para sirain ang isang kasal sa halip na lutasin ang isang alitan sa pamilya. Mr. Vance, sira na ang kasal na iyon. Nag-aalok lang ako na magbayad para sa isang malinis na hiwalayan sa halip na isang magulo. Tumayo si Dylan. Ma, tigil! Kayong dalawa, tigilan nyo na! Tumingin siya sa paligid ng silid na may ekspresyon ng purong pagkasuklam. Nakakabaliw ito. Nakaupo tayo dito na pinag-uusapan ang presyo ng aking kasal na para bang isang negosyo. At hindi ba't iyon mismo ang nangyayari? Malumanay kong tanong. Humarap siya kay Jessica, ang kanyang boses ay puno ng sakit na dumurog sa aking puso. Jessica, kailangan kong sagutin mo ang isang bagay ng tapat. Pinakasalan mo ba ako dahil mahal mo ako o dahil inakala mong galing ako sa isang pamilyang may pera? Humaba ang katahimikan ng halos isang buong minuto. Dylan, hindi iyan isang makatarungang tanong, sa wakas ay sabi niya. Iyan lang ang tanong na mahalaga. Pinanood ko ang mukha ng aking anak habang naghihintay siya ng sagot na hindi kailanman dumating.
Sa katahimikang iyon, 15 taon ng maingat na mga pagpipilian, pagiging pribado sa pananalapi at tahimik na proteksyon ay nagkristal lahat sa isang sandali ng kalinawan. 5 milyong dolyar, inulit ko, diretsong nakatingin kay Jessica. Dagdag pa, aayusin ko na mapanatili ng iyong mga magulang ang kanilang bahay at mapanatili ng iyong ama ang kanyang posisyon sa pagkonsulta sa Reynolds Holdings. Pirmahan mo ang mga papel at lumayo ka sa aking pamilya. At kung tatanggi ako? Ngumiti ako. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat ng ito ay isang tunay na ngiti. Kung gayon, wala kang makukuha. Mawawala sa iyong mga magulang ang bahay, mawawala sa iyong ama ang kanyang kita, at gugugulin mo ang susunod na ilang taon sa mga kaso na mas malaki ang magagastos sa iyo kaysa sa maaari mong mapanalunan. Si Mark Vance ay bumubulong ng mabilis sa tainga ni Jessica, walang duda na ipinapaliwanag ang kahangalan ng pagtanggi. 5 milyong dolyar na cash laban sa mga taon ng magastos na litigasyon na may hindi tiyak na resulta. Kailangan ko ng oras para mag-isip, sabi ni Jessica. Mayroon ka hanggang tanghali bukas. Pagkatapos nito, ang alok ay mawawalan ng bisa at haharapin mo ang buong kahihinatnan ng mga reklamong inihain mo. Nang matapos ang pulong, naiwan si Dylan. Ma, binili mo ba talaga ang kalayaan ko mula sa aking asawa? Hindi anak, binigyan lang kita ng impormasyong kailangan mo para makagawa ng sarili mong desisyon. Matagal siyang tahimik. At kung kukunin niya ang pera? Kung gayon, malalaman mo kung sino talaga siya at makakapag-move on ka sa iyong buhay. At kung hindi, malalaman mo pa rin kung sino siya at sisiguraduhin kong pagsisisihan niya na sinubukan niyang manipulahin ang ating pamilya. Tumingin sa akin si Dylan na may halong pagkamangha at takot. Kailan ka naging ganito kalupit? Seryoso kong tinanggap ang kanyang tanong. Sa tingin ko'y dati pa, Dylan, wala lang akong dahilan para ipakita ito. 11:47 ng umaga kinabukasan, tumawag si Mark Vance kay James Sullivan para tanggapin ang kasunduan. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, napirmahan na ang mga papel at nailipat na ang pera. Kinuha ni Jessica ang 5 milyong dolyar at naglaho sa aming buhay na para bang hindi siya kailanman umiral. Nag-file si Dylan para sa diborsyo kinabukasang linggo, binabanggit ang hindi na maayos na mga pagkakaiba. 6 na buwan ang lumipas, tumawag siya sa akin 1 linggo ng hapon. Ma, may nakilala ako. Sarah ang pangalan niya. Guro siya at wala siyang ideya na mayaman ka. Paano mo nalaman? Dahil lang sabihin ko sa kanya na ang nanay ko ay nakatira sa isang magandang apartment at nagmamaneho ng isang maaasahang sasakyan, sinabi niya na parang isang babae na diretso ang mga prioridad. Ngumiti ako, nararamdaman ang isang bagay sa aking dibdib na sa wakas ay lumuwag pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Mukhang perpekto siya. Kailan ko siya makikilala? Sa susunod na linggo. Pero ma, kapag naghapunan tayo, pwede bang maging ikaw lang yung babaeng nagturo sa akin na magtrabaho ng husto at tratuhin ng tama ang mga tao? Pwede bang iwanan mo muna sa bahay ang pagiging makapangyarihang negosyante? Natawa ako na pagtanto na pagkatapos ng 15 taon ng pagtatago kung sino ako, sa wakas ay naintindihan ko na ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging invisible at pagiging pribado. Siyempre anak, pero kung lumabas na iniimbestigahan niya ang ating pananalapi, hindi natuloy ang deal. Deal, sabi niya, at naririnig ko ang kanyang ngiti sa telepono. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang hinaharap ay mukhang kasing liwanag ng lagi kong pinlano. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, natuklasan ko na ang pinakadakilang yaman ko ay hindi ang aking mga pamumuhunan o ang aking mga nakatagong account. Ito ay ang pagkakataong magsimulang muli upang magpasya kung paano ko gustong gugulin ang aking oras, aking lakas at aking pangalan. Sa loob ng maraming taon, namuhay ako sa mga anino, takot na malaman ng mundo kung sino talaga ako. Ngayon, naiintindihan ko na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagpili kung paano ko gustong maalala. Ang aking unang desisyon ay simple.
Ibinenta ko ang apartment kung saan ako nanirahan sa nakalipas na 15 taon. Napakarami nitong multo. Lumipat ako sa Santa Fe, isang lugar na laging nakakabighani sa akin dahil sa sining at kasaysayan nito. Doon, walang nakakakilala sa akin bilang ang milyonaryong byuda o ang mahirap na biyenan. Ako lang si Emily, isang babaeng nasisiyahang maglakad sa palengke at makipag-usap sa mga lokal na artista. Nagsimula rin ako ng isang maliit, tahimik na cultural foundation. Walang press release, walang mga gintong plaque na may pangalan ko. Tinawag ko itong The Thomas Fund bilang parangal sa aking asawa. Sinusuportahan namin ang mga batang engineer mula sa Austin at Chicago na nangangarap na mapatent ang kanilang mga ideya ngunit walang mga mapagkukunan. Ang makita ang mga bata mula sa mga simpleng pamilya na nagpapakita ng kanilang mga prototype sa mga international fair ay nagbigay sa akin ng kasiyahang hindi kailanman naibigay ng anumang stock dividend. Sa paglipas ng panahon, nawala ang mga chismis tungkol sa aking yaman. Ang mga tao sa Santa Fe ay nakikita ako bilang ang babaeng laging dumarating sa serbisyo ng 8:00 ng umaga na may asul na alampay, ang parehong babae na nananatili pagkatapos para mamigay ng mga bag ng grocery sa mga nangangailangang pamilya. Gusto ko ang simpleng buhay na iyon, ang piniling pagiging invisible. Ang relasyon namin ni Dylan ay nangailangan ng oras para gumaling, ngunit nagawa namin. May mga awkward na hapunan at masakit na katahimikan, ngunit nang makilala ko si Sarah, ang bago niyang partner, alam kong sulit ang lahat. Niyakap ako ni Sarah na para bang kilala na niya ako magpakailanman nang hindi nagtatanong tungkol sa mga balance sheet o mga kumpanya. Sinabi lang niya, ngayon nakikita ko na kung saan nakuha ni Dylan ang kanyang paraan ng pakikinig nang walang panghuhusga. Noon ko naramdaman na ang ugnayan sa pagitan ng isang ina at anak, bagamat nasubok, ay muling naging matatag. Noong Pasko, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang aking hapag ay puno ng tunay na tawanan. Walang mga baso ng champagne na nagtatago ng mga panlipunang paghahambing, kundi mga cookies, mainit na tsokolate at mga sintonadong awiting pamasko. Noong gabing iyon, nanatili akong gising habang tinitingnan ang iluminadong puno at inisip kung gaano kasaya si Thomas kung makikita niyang malaya na ang aming pamilya sa mga maskara. Hindi ako magsisinungaling, may mga sandali pa rin na pumapasok sa aking isipan ang anino ni Jessica. Alam ko na sa $5 milyong, makakahanap siya ng ibang paraan para muling likhain ang kanyang sarili, marahil sa ibang lungsod na may ibang biktima. Ngunit hindi ko na iyon problema. Natutunan ko na hindi ko kayang iligtas ang lahat at hindi ko kailangang pasanin ang mga taong nakikita lamang ako bilang isang naglalakad na ATM. Ngayon, ang aking mga araw ay puno ng mga simpleng gawain. Mga klase sa paggawa ng palayok, brunch kasama ang aking mga kapitbahay, at paminsan-minsang paglalakbay para suportahan ang mga proyekto sa komunidad. Hindi ko kailangan ng mga bodyguard o mga armored car. Kailangan ko ng kapayapaan. At hindi mo mabibili iyon ng milyon-milyon. Ang nakakatuwa, nang tumigil akong itago kung sino ako, tumigil din akong matakot. Hindi na ako takot na may makatuklas sa aking yaman dahil naiintindihan ko na ang mga numero sa isang bank account ay hindi nagtatakda ng aking halaga. Ang nagtatakda sa akin ay kung paano ko ginagamit ang mga mapagkukunang iyon upang baguhin, kahit kaunti lang, ang buhay ng iba. Ilang buwan na ang nakalipas, isang batang estudyante na nakatanggap ng scholarship mula sa The Thomas Fund ang lumapit sa akin na may luha sa kanyang mga mata. Mrs. Emily, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, nagkakarga pa rin ako ng mga kahon sa isang bodega. Ngayon, nasa Pittsburgh na ako at tinatapos ang aking degree sa engineering. Ang taos-pusong pasasalamat na iyon ang tunay na katapusan ng lahat ng drama sa pamilya Reynolds. Ngayon, tumitingin ako sa nakaraan at ngumingiti. Oo, naging invisible ako sa loob ng 15 taon, ngunit natutunan ko na ang pagiging invisible ay maaring isang diskarte, hindi isang sentensya.
At natutunan ko rin na ang pinakaeleganting paghihiganti ay hindi ang pagsira sa taong sumubok na ipahiya ka, kundi ang pag-unlad sa kanilang pagkawala. Kaya narito ako sa aking mga ika-60 taon, naninirahan sa isang bayang amoy sariwang tinapay at bougainvillea, napapaligiran ng mga taong sumusukat sa akin hindi sa aking pera kundi sa aking presensya. Sa wakas naintindihan ko na hindi hinihiling ng buhay na maging perpekto ako, kundi maging totoo lamang. At kung may magpakilala man sa akin bilang kahihiyan ng pamilya muli, mayroon na akong handang sagot. Ang tunay na kahihiyan ay ang pagsasayang ng buhay sa pagsisikap na pahangain ang iba kung maaari mo namang gugulin ito sa pag-iwan ng isang marka na talagang mahalaga. Ang kwentong aming isinasalaysay ay katang-isip, ngunit ito ay hango sa mga totoong pangyayari. Ang mga pangalan at lugar ay pinalitan upang protektahan ang pagkakakilanlan ng mga sangkot. Hindi namin ito sinasabi upang manghusga, kundi sa pag-asang may makikinig at hihinto upang isipin kung gaano karaming ina ang nagdurusa ng tahimik sa loob ng kanilang sariling mga tahanan. Tunay akong nagtataka. Kung ikaw ang nasa aking kalagayan, ano ang iyong gagawin? Pipiliin mo ba ang katahimikan para mapanatili ang kapayapaan o maglalakas loob kang harapin ang lahat para mabawi ang iyong boses? Gusto kong malaman kung ano ang iyong iniisip dahil bawat kwento ay isang kandila na maaring magbigay liwanag sa daan para sa iba. Laging nagpapala ang Diyos at lubos akong naniniwala na ang katapangan ay nagdadala sa atin sa mas magagandang araw. Samantala sa end screen, iniiwan ko sa inyo ang 2 sa mga pinakamahal na kwento ng channel. Pangako, magugulat kayo sa mga ito. Salamat sa pananatili hanggang sa dulo.